Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulog mi ken kahapon. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Josel Atienza Sacmar, mula sa Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. ₱400,000 halaga ng shabu nasabat sa buy-bust operation ng mga otoridad sa Mandurriao, Iloilo. Isang lalaki na may kasong carnapping arestado sa operasyon sa Pampanga. At miyembro ng Communist Terrorist Group kusang sumuko sa pamahalaan sa Leyte. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa ating unang balita, matagumpay na naisagawa ang coastal cleanup drive activity ng mga miyembro ng Ilocos Norte Police Provincial Office, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Laoag City. Ang magandang balitang yan ay hatid ni Police Corporal Joanna Marie de los Santos. Sa pangunguna ni Police Colonel Jomar Q. Labiano, Provincial Director ng Ilocos Norte Police Provincial Office, nakisa ang mga tauhan ng Provincial Community Affairs and Development Unit sa isinagawang coastal cleanup activity sa Sitio 4 Torre Gabusur, Laoag City. Ang naturang aktibidad ay inorganisa ng ASESWAO o Save the Earth A to Z VR1 na nagtipon ng mga volunteer mula sa Northwestern University, Centro Laoag City at mga opisyal ng Barangay Gabusur. Layunin ng naturang gawain na isulong ang pangangalaga ng kalikasan at maitaguyod ang malinis at ligtas na kapaligiran para sa susunod na henerasyon. Ayon kay Police Colonel Labiano, patuloy ang Ilocos Norte PPO sa pagpapaigting ng kanilang community partnership at environmental programs bilang bahagi ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas. At sa pamamagitan ng ganitong mga inisyatiba, patuloy na pinatutunayan ng PNP na ang malasakit sa kalikasan ay kaakibat ng kanilang tungkuling maglingkod at magprotekta sa sambayanan. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie M. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal de los Santos. Hindi na nakapalagpa ang isang top 5 provincial most wanted person na may kasong rape sa operasyon ng mga otoridad sa Lasam, Cagayan. Tinutukan niya ni Police Corporal Roldan Guiab. Na-aresto ng mga tauhan ng Lasam Police Station ang tinaguri ang top 5 most wanted person provincial level
na may kasong panggagahasa sa isinagawang operasyon sa Barangay New Orleans, Lasam, Cagayan nito lamang ika-26 ng Oktubre ngayong taon. Ayon sa investigasyon, ang naaresto ay kinilalang si alias Elizar, 34 anyos, may asawa, magsasaka at residente ng nasabing barangay. Nahaharap ang suspek sa 4 na bilang ng statutory rape na walang inirekomend ng pensa at 4 na bilang ng rape through sexual assault in relation to RA 7610 na may pensang nagkakahalaga ng 200,000 pesos sa bawat kaso. Sa kasalukuyan, ang suspek ay nasa kustudiya ng Lasam Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon ay pinangunahan ni Police Major Geoffrey C. Retreta, hepe ng Lasam Police Station sa pakikipagtulungan ng 2nd Cagayan Provincial Mobile Force Company. Binigyan din ni Police Colonel Anguluang, Provincial Director ng Cagayan Police Provincial Office, na ang pagkakaresto kay alias Elizar ay patunay ng masinsinang koordinasyon at dedikasyon ng kapulisan sa pagpapatupad ng batas. Dagdag pa nito, hindi titigil ang kapulisan ng lalawigan ng Cagayan hanggat ang lahat ng mga may kinakaharap na kasong kriminal ay maipapaabot sa kamay ng hustisya. Mula dito sa lalawigan ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Diab, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Giab. Sa bisa ng warrant of arrest sa kasong carnapping, arestado ang isang lalaki sa operasyon ng Paniki PNP sa Pampanga. Patrolwoman Janice Bulahaw sa balita. Matagumpay na naaresto ng mga tauhan ng Paniki Municipal Police Station, katuwang ang Magalang Municipal Police Station ang isang suspect sa isinagawang operasyon sa Regional Rehabilitation Center for Youth, Barangay Ayala, Magalang, Pampanga. Kinilala ang naarestong suspect na si alias Niknik, 18 taong gulang binata, walang trabaho at residente ng Barangay Poblacion Norte, Paniki, Tarlac. Inihain sa suspect ang warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Republic Act 10883 o the New Anti-Carnapping Law of 2016 na may rekomendang piyansa na 300,000 pesos. Batay sa tala ng pulisya, dati nang naaresto ang suspect noong Hulyo 11, 2025 para rin sa kasong carnapping. Ang suspect ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Regional Rehabilitation Center for Youth sa Magalang, Pampanga. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na pagsisikap ng Paniki MPS at ng buong Tarlac Police Provincial Office sa ilalim ng pamumuno ni Police Colonel Franklin P. Estoro, Acting Provincial Director, upang matiyak na walang makatatakas sa kamay ng batas at tuluyang masugpo ang kriminalidad sa lalawigan. Mula dito sa Police Regional Office 3, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Sa patuloy na pagpapalakas ng ugnayan ng kapulisan sa mamamayan, nagsanib puwersa ang revitalized police sa barangay at mga barangay officials upang magsagawa ng bayanihan para sa ikauunlad ng Barangay Hungduan, Ifugao. Ang magandang balitang yan ay ihahatid ni Patrolwoman Jezebel Moyaw. Isang matatag na diwa ng bayanihan at pagkakaisa ng komunidad ang umusbong matapos magsanib puwersa ang revitalized police sa barangay team sa Hungduan, Ifugao noong Oktubre 25 at 28 ng taong kasalukuyan. Ang grupo ay binubuo ng mga dedikadong tauhan mula sa 1501st Maneuver Company RMFB 15 at 1st Ifugao PMFC, katuwang ang mga opisyal ng Barangay Hungduan, mga guro at mga magulang upang isakatuparan ang dalawang mahalagang proyekto na naglalayong mapabuti ang edukasyon at kaligtasan ng komunidad. Magkatuwang na nagsagawa ng clearing operation ang RPSB team at mga miyembro ng komunidad upang alisin ang mga naipong lupang gumuho sa likurang bahagi ng Baang Elementary School na humaharang sa natural na agos ng tubig mula sa sapa at nagdudulot ng madalas na pagbaha sa paaralan.
bilang bahagi rin ng kanilang layunin na mapaunlad ang kabuhayan at kapaligiran ng mga kabataan. Sama-sama nilang pinahusay ang Barangay Daycare Center sa pamamagitan ng pag-install ng bagong bubong o extension shade na nagsisilbing karagdagang silungan at nagbibigay ng mas komportabling lugar para sa mga pag-aaral at paglalaro ng mga bata. Ang matagumpay na pagpapaunlad ng mga proyektong ito ay patunay ng pagtutulungan ng pulisya at lokal na opisyal, susi sa pag-unlad ng kabataan sa Hungduan, Ifugao, na isinasabuhay sa temang Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa home of the most disciplined cops, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jezebel Moyao. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Moyao. Arestado ang babaeng sospek matapos mapatay ang isang 70 taong gulang na babae sa Rodriguez, Rizal. Tinutukan niya ni Patrolwoman Jessicris Obrero. Isang 70 anyos na babae ang natagpuang walang buhay sa loob ng kanyang tahanan sa Makabuhay Compound, Barangay San Isidro, Taytay, Rizal. Ang nasabing biktima, 70 taong gulang, byuda at residente ng nasabing lugar, ayon sa testigo ng kapitbahay ng biktima, nadiskubre niya ang insidente at agad na iniulat sa mga awtoridad. Mabilis na kumilos ang Taytay Municipal Police Station at nagsagawa ng hot pursuit operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect sa kanyang bahay sa Lower Pinatubo, Amityville, Barangay San Jose, Rodriguez, Rizal. Kinilala ang suspect na si alias Marites, 48 taong gulang, kasal at isang may bahay. Sa isinagawang investigasyon, inamin ng suspect na matagal na siyang nakakaranas ng pang-aabuso at pangungutya mula sa biktima, dahilan upang magawa niyang saktan ito gamit ang isang matigas na bagay na electric grinder na naging sanhi ng agarang pagkamatay ng biktima. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Taytay Municipal Police Station ang suspect habang hinahanda ang mga kaukulang dokumento para sa inquest proceedings sa Rizal Prosecutor's Office. Patuloy na pinapaalahanan ng Rizal PPO ang publiko na pairalin ang paggalang at mahinahong pakikitungo sa kapwa upang maiwasan ang mga hindi kanais-nais na insidente. Maging mapagmatsyag at agad na ipagbigay alam sa mga awtoridad ang anumang alitang maaaring humantong sa karahasan upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan sa komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jessicris S. Obrero, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Obrero. 400,000 pesos na halaga ng shabu ang nasabat sa buy-bust operation ng mga otoridad sa Mandurriao, Iloilo. High-value individual na suspect, arestado. Patrolwoman Ledelyn Bansagon sa report. Sa masinsinang kampanya kontra illegal na droga, isang matagumpay na operasyon ang muling na isakatuparan ng mga kapulisan na nagresulta sa pagkakatakip ng isang high-valued individual. Sa City of Brookside, Barangay Bulilao, Mandurriao, Iloilo, hapon ito lamang ika-28 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng City Drug Enforcement Unit 6 sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Roque Jimeno III, hepe ng CDEU 6, na nagresulta sa pagkakaaresto kay alias Makmak, 31 taong gulang, dating waiter, residente na naturang lugar at itinuring bilang high-valued individual. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang sachet ng hinilaang shabu gamit ang 4,000 pesos bilang marked money. Sa masusing paghahalughog, nadiskubre pa sa kanyang pag-iingat ang karagdagang 11 sachet ng umano'y suspected shabu kasama ang isang strip ng aluminum foil at iba pang non-drug items. Sa kabuuan, nakuha ang humigit kumulang 60 gramo at may standard drug price na tinatayang 408,000 pesos. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng mga kapulisan si alias Makmak,
para sa mas malalim na investigasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso sa ilalim ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay nagpapakita lamang na sa pamamagitan ng dedikasyon ng mga operatiba, muli na lamang napatunayan ng kanilang matatag na paninindigan sa pagpapanatili ng kaayusan at pagpigil sa paglaganap ng iligal na droga sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Ledilyn Bansagon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bansagon. Sa kulungan ang bagsak ngayon ng isang top 1 municipal most wanted person na may kasong frustrated murder ng mga otoridad sa Valencia, Bohol. Magbabalita dyan si Patrolwoman Nikia Cañedo. Swak sa rehas ang lalaking top 1 most wanted person, municipal level, na may kasong frustrated murder matapos itong maaresto ng Valencia PNP sa Porok Sais, Barangay Tausion, Valencia, Bohol noong ika-27 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Alain Randy Siliba, officer in charge ng Valencia Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang wanted na suspect na si Julius, 55 anyos, na residente ng naturang lugar. Batay sa ulat ng mga otoridad, ang suspect ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong frustrated murder na may 200,000 pesos rekomendadong piyansa. Ipinaalam na sa kaukulang korte ang pagkakaaresto ng suspect at ito ay pansamantalang nakakulong sa Valencia Municipal Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Sa pamamagitan ng determinasyon ng mga kapulisan, mas paiigtingin pa nila ang kanilang pagganap ng tungkulin upang managot ang mga kriminal at masiguro ang kapayapaan at seguridad ng mamamayan tungo sa isang mapayapang bagong Pilipinas. Mula dito sa Bohol Police Provincial Office, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Nikia Cañedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañedo. Miyembro ng Communist Terrorist Group ang nagbalik loob sa pamahalaan sa Leyte. Baril at bala isinuko din. Patrolwoman Kimberly Flores, ibalita mo. Nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Cristina, Calubian, Leyte. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 2nd Leyte Provincial Mobile Force Company kasama ang Leyte Provincial Intelligence Unit, Regional Intelligence Unit 8, Provincial Intelligence Team Leyte, 34th Special Action Company, 3rd Special Action Battalion PNP SAF, 805th Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 at Calubian Municipal Police Station. Isinuko rin ng nagbalik loob ang isang unit ng M14 rifle at 7 bala. Samantala, nakatanggap naman ang nasabing surrendery ng agarang tulong pinansyal at bigas mula sa mga kapulisan. Ang dating miyembro ng CTG ay nasa kustodiya ng 2nd Leyte PMFC para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng nasabing surrendery ay representasyon na ang mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Flores, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Flores. Matagumpay na naisagawa ng Police Regional Office Bangsamoro ang Security Preparation Meeting upang masigurong maidadaos ng mapayapa ang paggunita ng undas sa Bangsamoro. Magbabalita dyan si Patrolwoman Veronica Lagi. Bilang paghahanda sa nalalapit na Undas 2025, nagsagawa ng Security Preparation at Contingency Planning Meeting ang mga personahe ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region na ginanap sa Probar Launch sa Lipata kay Pendatun, parang Maguindanao del Norte. Nito lamang ika-28 ng Oktubre taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Brigadier General Jason C. de Guzman, Probar Regional Director, ang naturang pagpupulong, katuwa ang regional staff at iba pang personahe ng Probar. Tinalakay sa naturang pagpupulong ang posibleng deployment ng mga kapulisan sa mga sementeryo, terminal, simbahan, pantalan at iba pang matataong lugar upang matiyak ang kaligtasan ng publiko.
Kabilang sa mga pangunahing layunin nito ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, paghadlang sa anumang banta ng seguridad at pagbibigay ng mabilis na tugon sa panahon ng emergency situations. Inilahad din ang mga plano sa traffic management, crowd control, medical response coordination at mas pinaigting na pagkikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan at barangay officials upang matiyak ang maayos at mapayapang pagdiriwang ng All Saints at All Souls Day. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, hindi lamang naipapahayag ang diwa ng kabayanihan, kundi nagiging halimbawa rin ng responsableng pakikilahok sa pagpapanatili ng isang ligtas at maayos na Bangsamoro. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Veronica Lagi, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lagi. At mga ka-PNN, 57 araw na lang, Pasko na. Ngayong magtapos ay muling nagpaalala ang inyong pambansang pulisya ngayong darating na undas. Narito po ang anti-carnapping tips na dapat nating tandaan. Una, siguraduhing nakalak ang pinto ng sasakyan habang nasa biyahe o nakaparada. Ikalawa, iparada ang sasakyan sa ligtas na lugar. Ikatlo, iwasan ang mag-iwan ng mahalagang gamit sa loob ng sasakyan. Ikaapat, iwasan ang maghintay sa loob ng sasakyan habang nakaparada. Kung hindi ito may iwasan, ilock ang mga pintuan. At ikalima, iwasang tumigil sa madidilim na lugar at sa mga kahinalang tao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Corpus Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Josel Atienza Sacmar, mula sa Regional Community Affairs and Development Division ng NCRPO. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. Ito ang PNP News Online at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.